So ito mga sir, ayaw na gumana ng push start. So bago na yung battery nito. Bali pangalawang palit niya na to. Tapos ilang buwan lang is lubat na naman. O ayaw nang gumana ng push start. Pag bago lang yung battery, doon lang siya gagana. So ngayon tennis natin. Nasa 12. Tapos 12 volts yan. Tapos try natin panda rin. On natin yung susi kung magda-drop siya. Yun, nag-drop ng 10. Tapos try natin panda rin. So naka-high na siya mga sir. Yan. Check natin. So ayan o, maandar yan. Tapos nagluloko na yung voltahe niya. So hindi na goods to. So try natin munang i-diagnose kung ano yung problema. Check natin yung charging, yung rectifier, ayan. Tapos sa stator. So nag-check na ako kanina. Sa stator is pag naka-negative yung ating tester, tinest natin yung dalawang linya ng stator, yung yellow saka yung red white, may stripe na white. Ayan. So umiilaw naman siya. Ngayon naka half wave lang tong ano niya, tawag dito, stator niya. So try natin palitan itong rectifier kung magkakarga na ng maayos yung battery. So ngayon i-charge muna natin itong battery, pakasimahan natin. So ayan mga sir, na-diagnose na natin, troubleshoot na natin yung bakit nalulubat lagi yung battery nitong Raider 150 carb. So na-troubleshoot natin yung rectifier niya is sira na. Kasi paano tayo nag-troubleshoot? Pwede tayo mag-troubleshoot dito sa rectifier mismo. Tapos pwede rin tayo dito sa socket ng battery, negative positive, gamit tayo ng multimeter, lagyan natin sa 20 volts. Tapos pwede rin tayo mag-test ng ating stator, ito dito, yung white na may stripe na red, tapos yung yellow na may stripe na white. So yan ang paputang stator. I-test natin yan gamit ang test light natin. So yun, malakas naman. Tapos sa multi-tester, tinest natin yung voltahe na lumalabas sa abot din ng 14 to 15 volts yung nilalabas niya. Tapos dito naman sa battery socket, yung terminal niya is nag-test light tayo, ay multi-tester tayo gamit natin itong multi-tester. So pinandar natin siya, tapos nakalagay yung rectifier na luma. So nilagay natin sa negative itong black ng ating multi-tester, itong itim, tapos yung positive sa red. So ang lumalabas sa kanyang voltahe is 6 volts. Tapos pag nirev natin is bumababa 5 volts lang halos, tapos bumababa siya pag nire-rev natin. So ibig sabihin sira na yung rectifier, di na nagbabato ng charging, so o ng supply ng DC sa battery. So yun, isa yun na dahilan na sira na yung rectifier. So nagpalit na tayo ng bago ngayon, ayan, pang Raider 150 carb. So start natin. Ngayon maka 13.1 siya mga sir, hindi pa siya nakaandar. So charge na rin natin yung battery niya, so sana pwede pa. So start natin. So ayan, 13.3, 13.4. Hindi pa naka-rev yan mga sir, naka-idle pa lang tayo. Ayan. So ibig sabihin goods na yung ating charger, yung rectifier natin, regulator na sinasabi nila. So try natin i-rev mga sir. Ayan. So okay na siya mga sir. Ayan o, hindi siya bumababa ng voltahe. So ayan mga sir,
goods na to, okay na. At yung battery niya sana okay pa to at hindi pa natuluyang nasira dahil dun sa ano niya, laging sira yung rectifier nga. So may konting lobo na siya dito. So pasira na to mga sir. Pagka nalobat to, ito na yung sira. So ayan lang mga sir. Sana mayroon tayong natutunan sa ating konting tutorial. So ayun lang mga sir. Sina niya mahina. So naka-headlight na yan sir. High natin. Naka-high na yan. Sir, ayun ang gumana. So ayun lang. Shoutout sa inyo lahat mga sir. Ayan, kailan na yan. Naka-high. So yung voltahe na binabato ng rectifier papunta sa ating battery is 13.4 pa rin mga sir. So normal lang yan. Dapat ganyan lang siya. Hindi siya bababa dyan. Dapat hindi siya mag 12.5. Pag niref, dapat tataas. Ride safe sa inyo mga sir. Bye bye. So ito na mga sir, nilagay natin yung luma na rectifier. So test natin kung okay pa to o hindi. So sa mabilisang paraan lang. So gagamit tayo ng multi-tester. Ayan. So ilagay natin sa volt. Sa 20 volts. Ayan. Tapos ilagay natin tong red dito sa positive ng battery, tapos itong black. Ayan. Tapos tanggalin natin ito mga sir, yung terminal ng negative. Ayan. So ganyan lang natin siya. Tapos panda rin natin mga sir. Natin yung voltahe. Ayan mga sir, 2 volts lang. Pag na-rev natin yan, dapat tataas. So pababa siya mga sir. Ayan o, 2 volts. Tapos pag na-rev natin 1.5, 1.6, bumababa siya sa mga sir. So ibig sabihin lang nun, mabilis ang paraan sa pag-check ng rectifier kung sira o hindi is gamit tayo ng multi-tester. Tapos tanggalin nyo yung isang terminal ng battery, negative. Tapos yung terminal ng ating multi-tester na positive is dito, sa positive din. Tapos yung negative naman na terminal is dito. Ayan. Tapos papanda rin natin yung ating motor. Tapos makikita natin kung okay pa yung multi-test ay rectifier o hindi na yung regulator. So ayan mga sir, 2 volts na lang yung binabato ng rectifier papunta sa ating battery. So not good mga sir. Tapos bumababa siya, ayan o. So ibig sabihin sira na. Yeah!